this. O yan, tuloy-tuloy pa rin po ang pausapan natin sa Kumpletos Recados. Hindi na namin sasabihin kung ano pinag-uusapan natin dahil Alam niyo music na. pa lang. Alam niyo na. Music pa lang. Music pa lang. It says all. It says na all. yun. Okay, balikan natin ha. Medyo maitriga yung tanong ko kanina, Atty. Ako may mga nababalitaan ako ha. Though hindi ganun ka-exposed ha. Tama yan. Yung mga, especially yung mga sa lalaki, pag napatay niya yung yung kabit ng asawa, madalas hindi ito napaparusahan ng gobyerno, Atty. Actually, nakalagay po sa ating revised penal code. Ayan na. Ang kulong doon, walang kulong. Disyero lang. It means pag pinatay mo yung kabit habang nakapatong, hindi ka makukulong. Ayan, pwede na panakot yan. Okay? pwede na panakot yan. Pwede ka maging liable ng murder or homicide, pero ang liability mo, disyero. Layo lang. Oo. Saan? Saan lumayo ka po? lang. Saan? Depende sa court yan. Sa pamilya Pero, ng babae. absolutely, walang kulong. Walang. Oh my Walang gosh. kulong. Okay, tanong ka na, tapos na yung tanong mo. Hindi, kasi ang iniisip ko lang, yung mga nanonood sa atin na mga legal wife talaga, Tama. di ba? Pero, hindi ho natin sinasabi na gawin nyo Gawin yan. nyo. Tama yan. Yung proseso po, pag nakapatay kayo, mahirap pa rin yung proseso. Di ba, Yes, attorney? Ikukulong ka pa rin for a while. Because yung i-invoke mo yung provision na yun Oo. is a matter of defense. Oo. Kailangan i-prove mo yun. That napatay mo sila at the act. Okay. While doing it. Ay, naku, teka muna. Sinabi mo sila, kasama yung lalaki? Yes. While doing it. While doing it. Naku, while doing it. While doing it. Hindi after na. Oo. Pero hindi. Clear yun. Teka muna, linawin natin yun. Linawin natin yun. This is during, ha? During, not after. Oh, yes. Okay? During, not after. Tama yan. For example, Malas mo lang pag dumating ka, tapos na. Eh, paano kung nakahiga na lang sila? kung Ganon, nakahiga pa magkatabi. na sila, pwede yun. Pwede pa. Ang sinasabi kung kasi, nakahiga pala. yes, Pag kasama magkatabi yan. pa Kasi sila. continuous act yun eh. Kasama yung mind mo kasi at the time. Ay, wala na. Inaninigarilyo na yung lalaki, attorney. Ano? Wala na eh. Magkatabi na lang silang gano'n. Oh. Pwede Kahit, ka ba yan? kasi yung mind mo kasi, madilim nung panahon na yun. Exempted pa din. Naiintindihan ng batas pag madilim yung tingin Yes, mo. tama yan. Pero after that, they're doing it, sa mall lang sila. Binatay mo, of course, hindi Ay, na kasama. pwede. Hindi na kasama. Oo. Kailangan, during that period. Oo. Hintayin mo muna. Linawin natin na baka malagay tayo sa alanganin. Hindi ho namin sinasabi na gawin yun. Kasi, Ulitin mo namin yun. linawin natin. pero ganun pa rin. Pag-isipan nyo muna. Tama, Pag-isipan tama nyo muna ang mga bagay-bagay. Tama Yes. yan. O, sige, dali. Parang hindi ko alam paano tumakas doon sa ano na yun. O, sige. Hindi, pero ito, attorney, kasi may mga cases tayo ng kabit, ganyan, na ang kabit nung husband, eh yung mismo maid nila sa bahay. Oh, gano'n. Di ba may mga ganong cases? Child killer. At oo, ganon. child killer, oo. Paano pag ganon, attorney? Paano mo patutunayan at paano mo ididemanda itong si maid na pumatol siya sa husband? Actually, may Supreme Court decision yan. Mm. Yung maid, naging kirida ni lalaki. Okay. Maging liable ba sila ng concubinage? Hindi. Ay, bakit? 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 Kasi sabi ng batas, you're bringing your mistress to the conjugal dwelling. Hindi naman eh. You're not bringing kasi nandiyan sa loob. Di ba? So, exempted, walang concubinage. Kasi sabi ng batas, you're bringing your mistress to the conjugal dwelling. Paano mo i-bring nandiyan na sa loob? Oo. Kailangan Diba? bring. Oo. Kumbaga, from outside. From Yes, outside. from outside. Dadalhin mo sa Sinama loob. mo sa bahay. Ito, nasa loob na. Nasa loob na eh. So, hindi nag-a-apply ang batas. Oh, hindi nag-a-apply. Wala Please akong take trouble din, note. attorney, pag ganon. Please take note, ang batas is liberally construed in favor of the accused. So there's no concubinage. Pwede maging liable RA 9262 kasi may psychological abuse, may emotional abuse. But kung pinag-usapan natin is concubinage, wala. Wala Kasi talaga. hindi mo dinala ang kabit mo sa bahay kasi nandiyan na sa loob. Diyan na sa loob. Ano ba naman? Di ba? Grabe. Bakit ka naman na-in-love? Eh, kasi maasikaso siya. Nilalaban niya yung damit ko. ganun. Loko-loko ka pala, trabaho. Grabe. So, pwede palang gawin yun, no? Oo, Ipasok mo ganon. na lang yung kirida mo muna na maid. Kailangan nga, Grabe. kailangan nung pumasok si maid, hindi mo pa kirida. Kasi kung kirida mo na, pinapasok mo sa bahay, then ginawa mong maid, pwedeng pasok ang concubinage. Pero yung pagpasok ni maid, wala kayong relasyon, then may relasyon kayo thereafter na lang,
doon pasok, hindi pasok ang concubinage. Pwede pala na sa labas na develop ang relasyon at saka nilagay mo yung maid sa loob, pwede yun. Pwede yun. Kasi, pero, i-establish mo muna na nag-develop ang relationship sa labas. Sa labas. Kasi you're Kailangan bringing. patunayan muna. Kailangan patunayan mo na dinala mo ang kabit mo sa bahay. Hindi yung nasa bahay na. Nasa shoulder ng ano yun. Nasa shoulder nung nag-akusa. Nag-as- Tama yan. Kunyari, may documentation ka na nanonood na sila ng sine. Kailangan i-prove natin. Yan na naman. Kailangan i-prove natin. Sandali. Paano pag nanood sila ng sine, hindi pa rin patunayan Hindi ng pa rin relasyon ba sila? yun? Sabi mo kanina. Cohabitation. Okay. Cohabitation. Pumunta sila sa Boracay. Pareho silang naka-bathing suit, pati yung lalaki. They're just spending vacation. Okay. Wala pa rin. Kaya nga, babalikan natin, ano ang patunay, ano ang pwedeng patunay sa batas na meron silang relasyon na may pag-ibig na namamagitan. Anong Okay. tinatanggap ng batas? Yung pag-ibig, yung may anak, hindi yan, that's one of the evidence, but hindi yan enough. Kailangan i-prove natin na nagsasama sila bilang mag-asawa. So, kailangan natin ng witness ng barangay, witness ng kapitbahay, mga housemaid dyan. Kailangan natin i-prove. Pero dapat yung witness mo, matibay-tibay ang loob. Of course, kailangan. Kasi wawasakin ang kredibilidad ng Kasi- abogado niya. Yes, the mere fact that they're spending vacation sa Boracay, hindi enough yan. The mere fact na may anak sila, hindi enough yan. Wawasakin mo yung kredibilidad, sabihin ng abogado, chismosa yan eh. Marami na sinuira ang relasyon niyan dahil sa kachismisan niya. Ganun. Patay ang kredibilidad. That's why, Wala konti lang ang na-convict ng concubinage. Kasi mahirap i-prove ang cohabitation. Ganun. Ang daming excuses. Sige, meron ka pang tanong dyan? Ito, meron tayong hindi na-tap dito, Papa Dance, yung tungkol sa, tawag dito sa properties. Naku, sa Yung part ko na paghahat- lang siguro yan. Oo nga, kasi parang Marami palagi pang- ko ang haba-haba ng Marami pa diskusyon pwedeng dito. itanong dito tungkol dito sa, Oo. sa Legal wife. legal wife eh. Singit mo na. Okay. Pero singitang natin ng konti yung Yung tungkol sa properties. Yung properties kasi, nakalagay po sa ating family code, pag walang prenuptial agreement, we say prenuptial agreement, kailangan yung agreement before marriage. Kung walang agreement, In papers lahat yun. ng marital relationship is governed by absolute community of property. When we say absolute community of property, lahat ng property na mag-asawa, dinala nila sa marriage, at yung na-acquire thereafter, conjugal yun. Conjugal. Pero, merong kailangan kasulatan. No. Yung, The ibig mere- sabihin yung prenuptial. Pag may prenuptial, pwedeng hindi kasama yon. Pero kung Wala naman. walang kasulatan, epekto ng marriage, absolute community of property. Pero hindi kasama yung properties na acquired ni husband before marriage kung may anak siya legitimate with a former. Not unless na i-declare niya na property nila mag-asawa. Actually, kahit binata ka, na acquired mo yon, pag nagpakasal ka, lahat ng properties mo kasama. Sa'yo. Oo nga, oo nga. Kasama. Absolute yun. Absolute yun. Except, yung mga properties na na-acquired mo before marriage, Before marriage. and may anak ka na legitimate sa ibang asawa. So pinoprotektahan din yung bata. Una yan. Pangalawa, yung mga properties na for exclusive and personal use. Of course, kasama yung brief. Sa'yo yan, hindi yan conjugal. Ay, hindi naman nakakabuli sa Tingin ko ba Except, yung mga cellphone, hindi na yan. Hindi yan conjugal. Ang conjugal, except jewelries. Jewelries, conjugal yan. Then yung pangatlo, yung mga properties na na-acquired through gratuitous title. Like yung donation, inheritance, yung mga mana na galing sa magulang mo, hindi kasama yan sa conjugal. Ganun yan. Okay. Siguro magkaroon tayo ng part 2. Oo Yes. All. Kasi legal pa lang ang pinag-uusapan natin, di ba natin pinag-uusapan yung illegal? Yes, Tama, yung mga... tama. Kasi Mga siguro illegal itong episode natin, dinededicate natin sa mga legal muna. Yes, yes. Siguro Sa yung mga puso legal natin wife. sa Husband. susunod i-dedicate naman natin sa mga illegal. And Pero also- siguro si Bien na lang ang Kaya nandito. lang- Delikado yes. lagay ko pag gagawin. Hindi po pwede. So, saan ka namin pwedeng huntingin, attorney? By the way, pwede niyo po you can like po my Facebook page po sa www.facebook.com/MarkTolentinoLaw, or you can call po sa landline po natin within Metro Manila 209-6203, or sa cellphone po natin sa 0917-329-5353, or sa website po natin sa www.marktolentinolow.com.
By the way po, sa Facebook page po natin, I think may 43,000 followers na po tayo. Wow! Grabe, ang dami mong problema. So, Pwede po bigay din yung iba sa amin. nag-improve po 500 per week to 1,000. Wow, Laki, ah. Samantalang Iba ang talaga. Facebook friends ko, 50 lang. Yan, anong natutunan natin ngayong araw na ito sa episode natin? Ay, na may part 2, part 3, May part 4, part 5? Parang ang daming parts Oo, nito dapat eh. Ako, naniniwala talaga ako na lahat tayo, we have our own choices. May free will man tayo, pero may choices tayo at may options. Pagdating sa ganitong sitwasyon kasi, maraming nadadamay, hindi lang ikaw. Hindi lang kayong partner. So, importante na before we end up into a decision, kailangan pag-isipan natin, sino ba yung masisira natin dito? Ano yung magiging future nung masisira natin? So, kung may kakabiting kayo, pag-isipan nyo muna, baka may pamilya siya, ano yung masisira at mawawala sa kanila. Yun, importante yun. We have choices, we have options, at wag nating i-take for granted yung mga ganong klaseng bagay. Ako naman, gusto kong kausapin yung mga nasa stage na ganito ng mga lalaki. Ang hirap eh. Kung tutusin, pag may isang bagay na lagi kang pinagtatanggol, magduda ka na, mali na yan. Kasi ang bagay na mga tama, hindi pinagtatanggol. Hindi nilalagyan ng dahilan, hindi nilalagyan ng rason. Naiintindihan agad yan. Kung meron kang bagay na lagi pinagtatanggol at lagi mong nilalagyan ng rason at lagi mong sinasabi na defend ka lang ng defend, mali na yan kinalalagyan. Yung bagay na kinu-question, minsan nga, hindi ka tinatanong, pinagtatanggol mo eh. So, ibig sabihin, nasa mali ka. Nasa mali ka. Sa sitwasyon na isang lalaking nasa ganitong sitwasyon, nasa relasyon na ganito, ang hirap. Ang oras natin sa buong araw, it's only 24 hours. Baka you're spending 5 hours of your time sa kabit mo o sa third party. Yung 5 hours na yon, ang kapalit nun yung 24 oras na nasasaktan yung asawa mo at saka yung anak mo. Okay? So yung 5 hours na yun, lagi kang nag-iingat. Baka may makakita sa'yo, kaibigan na kaibigan na kaibigan na kaibigan na kaibigan mo. Ang liit na ng mundo, may Facebook pa. Diba? Tapos, pag every time na nakakasakit ka, ako lagi ko sinasabi, pag nakakasakit ka, binabalik sa'yo kung ano yung sakit na binigay mo sa kapwa mo. Sinaktan mo ang asawa mo, babalik sa'yo yan. Sinaktan mo ang mga anak mo, babalik sa'yo yan. Yung magulang ng asawa mo, sinaktan mo rin dahil nasaktan ang anak nila. Babalik din sa'yo yan. Yung mga kaibigan, mga kaklase, mga barkada, mga amiga, mga kapitbahay, mga kakilala, mga Facebook friends, nasaktan sila dahil sa ginawa mo. Lahat yan babalik. Lahat yan, kumbaga, pag nagsiksik, liglig, umaapaw, hindi lang pang pera yan. Pangkasalanan din yan. Yes. Pagka binigay mo ng maliit na kasalanan, babalik din yan sa'yo. Siksik, liglig, at umaapaw, nakaparusahan. Okay, naalala ko lang yung sinabi nung pastor kami dalawang mag-asawa nagpakasal. Sabi ng pastor, you're no longer two but one. So, you became one. Isa ka na lang. Ang asawa mo ay bahagi mo. Pag niloko mo yung asawa mo, niloloko mo rin ang sarili mo. Kasi bahagi kayo ng iisang pagkatao. So, pag-isipan mo, lalo na yung malapit ng bumigay, itong mga to, hindi ako nananakot. Hindi, ito yung realidad ng buhay. Ang Diyos natin is a God of justice. Lahat ng mga kasalanan dito, kahit sa mundo ng tao may kasalanan, sa bawat kasalanan meron siyang kapalit na kaparusahan. Minsan hindi na nga dinidikta ng Diyos yan, dinidikta na lang ng tao yan eh. Correct. So bawat nasasaktan mo, yung sakit nun, sumusumpa yun, bumabalik yun sa'yo. At madalas hindi siya doble, kundi 100 beses. Yun ang masakit. Okay? Fine? Okay. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat, attorney. Yeah, Thank you Thank very you so much. much, attorney. O yung illegal wife naman ang Next week. susunod. Illegal ba? Tsaka yung mga mga libi. Yung legal wife, hindi pa tayo masyadong tapos dito, Oh, attorney. yes. Oo, eh. Lalo sa libing, paano? Ayan, yung mga ako, properties. Oo. paano? Ay, oo, maganda yung pag-usapan Magpa-part niya. 2 tayo siya. Okay, maraming salamat. Kami po yung mga nakasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ako po si Vian Daclas. Hanggang sa muli. Bye-bye. Salamat po. Salamat.